Muli magandang umaga po sa lahat. Sa ikapitong araw ng ating simbang gabi, sa mga regalo, no? Aguinaldo Masses, regalo Masses para sa atin. At ang tema natin ngayon, no, ay pagpapakumbaba para magkapagbigay papuri sa Diyos. Mamaya ay sabihin ko yung choir kung pwedeng awitin yung, sabay-sabay natin awitin yung binasa nating Ebanghelyo. Mas maganda kasi pag kinakanta yung binasa sa Ebanghelyo no? Ang puso ko nagpupuri sa Panginoon, no? Nagagalak ang aking espiritu. Ano ba ang minamagnify natin? Pagising mo sa umaga, what do we magnify? What do we exaggerate? Diba? What do we exaggerate? Pagising ba sa umaga, yung sakit, yung iniinda natin, yung problema, yung ating love life na masakit, yung aking, ano ba ating iniinda pagsimula ng araw, buong araw, what do we magnify? What do we thank God for? Kahapon, ang Ebanghelyo ay tungkol kay visitation, di ba? Bimisita si Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At si Elizabeth, no, siya ang awit kahapon, no? Mapalad ka sa buong Hail, mapalad ka babae, no? Bukod pala ang iyong anak na si Jesus, no? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Galing kay Elizabeth yun, no? At naku, sabi niya, how can this be that the mother of my Lord, no, will come to me, no? So lahat ng mga nagsalita kahapon sa Elizabeth, imbis na magpasalamat si Maria ngayon sa Ebanghelyo, imbis siya, thank you, ang sagot ng thank you niya, yung awit na ito. My soul proclaims the greatness of God. So yun yung thank you niya. Imbis na pasasalamat, nagpasalamat siya sa pamagitan ng awit to magnify the greatness of God. A beautiful presentation. No? So, kahapon, sabi natin, paano kaya isang mabatang babae, no? 12, 13, 14, 15 years old, naisipan niya, nagdadalang tao siya, nabalitaan niya the previous days na siya'y nagdadalang tao, naisipan niya pumunta. No? Ang focus hindi sarili, ang focus ay ang Diyos na kanyang minamahal. Ang focus yung kapwa, hindi sa kanya ang focus. Kaya ganyan rin ngayon. Ganyan nga ang ginawa rin ngayon. Ang focus niya, magpuri sa Panginoon at hindi aangat sa sarili. Kasi ito ang mangyayari. Ang isang taong puno ng sarili, inaangat sarili. Pag inangat ko sarili, hindi ko pwede angat ang Panginoon. Hindi natin pwede angat sabay. Inaangat natin ang to magnify the greatness of God. So napakahalaga ng pagbigay papuri sa Diyos. Napakaganda ng pagpabigay na yan. No? Hindi yung sarili, hindi ego ang umaangat, kundi ang Panginoon Diyos. Yung awit na ito na nagagala ang aking espiritu. Imagine, dahil sa pag-magnify ng Panginoon, ang nagagalak, yung buong pagkatao, pati yung espiritu na nasa aking loob, lumulundag. Ganyong katindi ang pag-magnify sa Panginoon. I think it is Father Jerry Orbos who said, we magnify, we do not minify. The opposite, no? Mini-minimize natin ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. We do not witness to this. Tinatago natin. Kaya delikado ang ganito. Kaya ang pagbibigay ng papuri, is pasasalamat. Kaya ang Eucharistia, di ba? Ang Eucharistia, pasasalamat. To magnify the greatness of God is pasasalamat. It is gratitude. Nagbibigay ng papuri because of gratitude. It is all because of gratitude. We magnify God, we do not magnify the self. Inaangat natin ang Diyos. Kahit na hindi ko maintindihan, hindi naman maintindihan lang ng lubusan ni Maria ang nangyayari. Hindi naman niya maintindihan masyado, di ba? Paano? Marami siyang question.
But despite the many questions, despite our many questions, despite our many problems, we continue to magnify the greatness of God. Huwag natin i-magnify yung problema ko, yung sakit na yan. It is there, hindi naman mawawala, pero sa gitna nun, mas maraming biyaya ang tinatanggap natin. Kapasasalamat. Let us be grateful for that at palakihin natin yun. I-magnify natin. It is truly magnifying the greatness of God. Si Blessed Benedetta Porro, one of my favorite blessed, malapit na maging santo, sa tulong niya, i-google nyo, Benedetta Porro, P-O-R-R-O. May sakit siya, buong buhay niya, may sakit siya, buong buhay niya. Pero, kahit na puro sakit yung kanyang katawan, yung kanyang kama sa ospital, ginawa niyang pulpito para magbigay papuri sa Panginoon Diyos. Pumupunta sa kanya ang mga tao, ang mga pasyente, kahit na nasa kama siya ng karamdaman, para magbigay papuri sa Panginoon Diyos. Imagine, to magnify the greatness of God. So kahit na anong sitwasyon tayo, pwede tayo magbigay papuri sa Panginoon. We magnify the greatness of God. Kaya huwag tayo magsawa sa pagbibigay ng papuri sa Diyos. No? Sa Eucharistia, papuri sa Diyos. Sa lahat ng ginagawa natin, kahit na gaano karaming problema, mas marami pa tayong dapat pasalamatan. Huwag tayo makalimot. Let us magnify His greatness and give thanks to God. Salamat sa Diyos. Kaya, pwede natin awitin, no, sa pagtatapos ng aking pagbabahagi, sabayan natin koro at yung panalangin ni Maria ng pasasalamat ay mas maganda inaawit. So kahit na nasa taas o nasa baba tayo, huwag tayo makalimot magbigay papuri. Kahit na puros problema, yung awit ni Maria, maging awit natin ng pagpasalamat at papuri sa ating Panginoon Diyos. Sabayan natin ating koro, hindi na kaya kailangan tumayo at magbigay, awitin natin ang Magnificat. Natin yung lagi, nakapikit yung ating mata at namnamin natin yung pagpupuri natin sa Panginoon, ang ating tagapagligtas. Napupuspos na Espiritu Santo, kaya natin ginagawa ito. Salamat sa Diyos sa pagkakataon, magbigay papuri sa Panginoon Diyos, sa pagpapatotoo ng para sa ating Panginoon Diyos. With all humility, we magnify the greatness of God. Also, lastly, ulitin ko lang, no, itong awit na to, akala natin pagpupuri, but it is a revolutionary song, radical. Kasi sinasabi, yung nasa taas, ibababa. Kaya sa ibang bansa, no, bawal ang awit na ito. Yung mga hari, di ba, nakarinig natin, di ba? Yung mga hari itataas, ibabagsak sa kanilang trono. The rich will be made empty. Very radical. How can this young girl, Mary, give praise to God? Walang takot, and in all humility, give thanks to God. Huwag tayo mag-alala. No? Ang pangako sa atin ay hindi mawawala, no? Kasama sa awit. No? Kasama sa awit ni Maria, gawin natin awit araw-araw. Salamat sa Diyos.